Hello sa inyo mga kasari, magandang umaga po sa inyong lahat. So for today's video ay alak and sigarilyo update po yung iba-vlog po natin ngayon. At may connection po ito sa pagpa-pricing po natin sa ating alak. So marami po ako nababalitaan na yung mga red horse daw sa lugar nila nauna nang magtaas. Ang tunay naman pong pagtataas ng red horse sa mga ahente ay September 1 pa po. Balita po yan, or sinabi mismo sa akin ng aking ahente, parang malaking ano na sila ng yung ahente ko. So, around Tagaytay, Amadeo, around Cavite yung dinidelibera nila. So, September 1 pa talaga mga kasari. So, bakit yung ibang mga nagbababa or nagtitinda ng red horse ay nauuna ng magtaas? So, strategy nila yun mga kasari. So, wala tayong pakialam doon. So, ang sa akin lang, wag po tayong masyadong overpricing sa pagpapresyo, lalo't hindi pa naman po nagtataas. So, problem na po natin yon kung wala po tayong stocks, hindi yung babawian natin yung mga customer, 'di ba mga kasari, na as in ang laki-laki nung pagbawi. Tinanong ko naman yung ahente ko nung Lunes kung malaki ba yung itataas ng red horse. Hindi naman daw, maliit lang. Parang katulad lang nung dati. Kasi sa pagkakaalam ko dati, nung nagtaas ang red horse, hindi talaga siya umabot ng 50 pesos. Parang hindi din 40 plus mga 30 plus or magpo-40 ganyan yung itinaas ng isang case. Kaya nung nagtaas ako, kung ano lang yung itinaas na dinagdag na presyo, dinivide ko lang sa 6. Kasi 'di ba sa isang case, 'di ba, 6 yung laman. So, nagdagdag ako ng another 5 pesos. 5 pesos lang ang itinaas ko. From 110, naging 115 yung ating bentahan. So, kapag ganun ulit yung itinaas ng ahente, hindi naman ganun kalaki yung itataas din natin mga kasari. Pag kunwari nasa 30 plus siya yung itinaas by September 1, so, ang i-additional natin, ang pinaka-presyo na ng ating red horse is 120. Kapag walang bote si customer, 125 na. So, ganun guys yung magiging presyohan ko. Depende pa po yan kung magkano ang itataas. Kasi nabalitaan ko po mga kasari sa ibang tindera, na babasa ko rin sa mga group na 100 pesos, 100 plus yung itinaas kada isang case. Sabi ko, hala, grabe naman yun. Kaya, ayun, napatanong ako dun sa ahente ko nung Monday. Sabi ko, kuya, mga magkano kaya yung itataas? Sabi, hindi naman masyadong malaki. So, ayun, napangiti naman ako nung sinabi yun nung ahente. Kaya, ayun po mga kasari, maghanap na lang po tayo ng murang mabibilihan. Kasi hindi naman lahat po ng ahente ay gahaman sa pagpepresyo. Meron pa din pong sumusunod na kapag September 1 nagtaas, September 1 pa rin sila magtataas, hindi sila nag-a-advance. So, naintindihan naman natin yung mga nauuna ng magtaas, pero wag naman po tayong masyadong over sa pagtataas, yung overpricing po. So, yun po yung update natin sa alak na red horse. September 1, August 29 na ngayon. So, ilang 2 days na lang magtataas na po ang red horse. So, by Monday, kapag dumating sila, mataas na. Pero hindi ko alam guys, kasi yung ahente ko, nagbibigay sila ng 1 week pa sa susunod pa. Ganon yung ginagawa nila. Kunwari, September 1, mataas na. Parang binibigay pa rin nila sa mura. Sa presyo, sa old price. Parang ganon yung ginagawa ng ahente ko. So, maganda naman yun, di ba mga kasari? Para mabigyan din ng chance yung iba na makabili dun sa old price. At yun yung kagandahan guys sa ibang ahente. Hindi ko naman nilalahat yung ibang ahente. So, ang update naman natin guys sa sigarilyo, ayan naman po. Bigla pong lumakas yung ating benta. Biglang nag-boom yung benta natin sa sigarilyo. Napansin ko yan mga kasari dahil kahapon kasi, ilang kaha pa yung Chester ko na pula dito. Biglang lumakas din guys ang Chester ngayon. Ang tumumal naman is Winston. So, okay lang naman yun kasi hindi naman tayo nag-i-stocks ng rim-rim sa Winston. So, yung Chester, parang mga 5 kaha pa kahapon.
Pagtingin ko ngayon, isang kaha na. So, bali, naka-4 na kaha ako. Hindi lang naman Chester ang mabili dito, pati camel na pula, camel na mentol. Yung camel mentol natin, ilang kaha na rin mga kasari. Tapos yung camel na pula, talagang pak na pak din kahapon guys, yung tsaka nung mga nakaraang araw. Kaya 'di ba nabablog ko minsan na napakatumal na sigarilyo. May times naman na katulad kahapon at nung mga nakaraang araw, mabenta naman ang sigarilyo. Yun guys yung update ko. Paubos na yung stocks ko dito. Buti na lang si mother umalis. So, pamanggahan siya. May aasikasuhin. Isinama siya ng kapitbahay namin. Parang magpapanotaryo, ganun. About sa lupa. So, sabi ko, ibili niya ako ng, guys, sigarilyo. Ang pinabili ko, 5 kaha ng camel mentol. Kasi baka hindi na to umabot ng Monday. Tsaka, isang rim ng Chester na pula. So, wait lang guys. Parang meron lang bibili. Ako po ay nagbabalik mga kasari. Meron lamang pong nagpa-load. So, syempre, unahin natin ang benta, ang customer. So, ayun nga po, pinabili ko si mother. Ganun guys kasi ang ginagawa ko, lalo na kapag wala si partner. Si partner kasi ay sa bukas, magwa 1 week na siya, nandun siya sa mother niya. So, palaon yun sila, mawawala siya ng ilang weeks din. So, mag-isa lang talaga ako. Wala akong ibang aasahan. Kaya kapag ko na si mother ay papunta ng manggahan, kapag ubos na yung sigarilyo lang naman yung pinapabili ko, don't worry guys, hindi ko naman pinagbubuhat si mother ng mabigat, tsaka binibigyan ko din siya ng pamasahe para hindi naman siya mapagod kasi medyo may edad na si mother na siya, 58 na si mother. So ayun po mga kasari, tapos na po tayo doon. Medyo mabenta po ang ating sigarilyo, 'di ba? Wait lang guys, marami lang dumadaan. Share ko lang pala sa inyo mga kasari, bago ako mag-start mag-vlog, bago din merong magpa-load, merong nanghihingi about sa simbahan. Ang dami guys ditong nanghihingi. Magandang babae siya, ganda ng katawan, matangkad, mukhang healthy naman. Tapos ayun, may binibigay na sobre, hindi ko alam kung pang simbahan ba talaga yun or nagbigay na lang ako, binigyan ko ng 10 pesos, sabi ko wala pa kakong benta masyado, kaya ayun, pero lang dumaan ulit na magdi-deliver. So balik na nga tayo guys doon sa mga nagpe-presyo ng overpricing, mga nauna pang magtaas sa September 1 sa Red Horse. So, ito lang po ang aking masasabi, hindi naman sa pangingialam about sa inyong pagpepresyo. Baka yumaman po tayo dahil sa ating pagpepresyo. Huwag po tayong ganun. So, maigi na tayo ay nagtitinda sa tamang presyo, 'di ba? Maano sa dibdib guys yung hindi tayo nang lalamang ng ating kapwa. So, yun lang naman po mga kasari ang ma-share ko sa inyo na update. Konting yaw-yaw, konting update sa sari-sari store, mga kaganapan. And yun lang naman mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Update ko kayo mga kasari by Monday kung baka kukuha ulit tayo ng titingnan natin kung magtataas na ba or tumaas na talaga or nagbigay pa sila ng pagkakataon na makabili tayo sa old price. So update ko kayo mga kasari. Thank you so much for watching guys. Bye!